Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, mapasa amin nawa ang kakayanang gumanap na kaloob ng Espiritu Santo upang sundin ang loob mo at magawa namin ang kasiyasiya sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Samantalang nasa Corinto si Apolos, si Pablo na may naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumasampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila. Hindi namin narinig na may Espiritu Santo." "Kung gayon, sa ano kayo napabinyag?" tanong niya. "Sa binyag ni Juan," anila. Sinabi ni Pablo, "Ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisi." Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, sa makatuwid bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y napabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. O mag-alasasana ang Diyos, ang kaaway pakalatin, at ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling. Kung paanong yaong ulap tinatangay noong hangin, gayon sila itataboy, gayon sila papalisin. At kung paanong yaong pagkit sa apoy ay natutunaw, sa harap ng Panginoon, ang masama ay papanaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ng Panginoon, purihin ang kanyang ngalan. Ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sino mang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Alleluia, 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 alleluia. Kayong kay Kristo na buhay.
Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon sinabi ng mga alagad kay Jesus, ngayon po ay tuwira na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batidin niyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin ni numan. Dahil dito, naniniwala kaming kayo ay mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo at iiwan ninyo ako. Ngayon hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayin ko na ang sanlibutan. Minamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mabiyayang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday ngayong araw na ito, happy birthday po. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Ngayon ay ginugunita din natin ang kapistahan ni Santa Rita. Ano ho ba ang maikling buhay ni Santa Rita? Bata pa lamang po siya, ay gusto na ho niyang magmadre. Pero hindi ho agad ito natupad sapagkat traditionally, siya ho ay pinagkasundo ng kanyang mga magulang, batang-bata pa. Kaya siya ay nagkaasawa at nabiyayaan ho ng kambal. Pero pagkambal, dalawa ka agad. Pero sa di inaasahan, yun yung kanyang asawa ay inambush, pinatay. At hindi ho kalaunan, ang kanyang kambal na anak naman, lalaki ay namatay din. Kaya't yung kanyang plano na magmadre ay natuloy. Dahil wala ng kanyang asawa, wala ng kanyang mga anak, ay siya ay pumasok ng kumbento sa Agustinian at naging isang ganap po na madre. Baka iniisip ninyo, ay ako'y balo na, pwede pa kaya ako magmadre? Iniisip ninyo, ay pwede pa naman. At itong si Santa Rita, siya ho ang patroness ng mga may problema sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Marital problems, difficulties in marriage. Kung kayo'y namumroblema, ay lumapit kay Santa Rita. At hindi lamang ho yun, siya ho ay patroness, yung tinatawag ng mga impossible causes. Yun sa tingin ninyo ay hindi na kayang gawa ng paraan. Lumapit kay Santa Rita at siyang gagawa ng pamamaraan. Yung buhay ni Santa Rita ay pagpapaalala sa atin na bagamat hindi naman ho natin personal naranasan yung kanyang buhay, na nagdaan ho siya ng hirap, pero yung hirap na ito ay sapagkat mahirap naman ho talaga ang mag-isa, ay talagang sinurrender ho niya ang kanyang sarili para sa Diyos. Kaya ito lesson para sa buhay niya. Ito man ay may asawa, ito man ay single, ito man ay kabataan, ang lahat ay ating isusurrender sa ating Panginoon. Lalo na kung ikaw ay nagdaraan ng tinatawag na mga difficulties sa iyong buhay. At sa ating ebanghelyo, salamat naman at naunawaan na ng mga alagad ang sinasabi ni Jesus. Ito ho yung discourse pa rin sa Last Supper.
sabi ni Jesus, o sinabi ng mga alagad kay Jesus, ngayon po ay tuwira na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga. Sa madalit sabi, nauunawaan na nila. Pero naunawaan na nga ho ba talaga lubusan ng sinasabi ni Jesus? Si Jesus ay nagpakatotoo lamang. Sinabi niya na darating ang panahon, ay magkakanya-kanya, iiwan din ninyo ako. Pero ito ang sisiguraduhin ko sa inyo, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Diyos Ama. Kahapon ho, narinig ho natin sa Ebanghelyo, kapistahan ng Asensyon, yung bandang huli ng Ebanghelyo, ano ang sabi doon? Huwag kayong mag-alala, kasama ninyo ako hanggang sa wakas ng daigdig. Pinakamalungkot ho na ayaw nating mangyari sa ating buhay, ang tayo ay mag-isa. Yung iba ay nakakaranas ng kalungkutan, lalo na sa parte ng mga magulang na matatanda, nabalo, ang mga anak ay wala naman. At isa din naman ho sa kinatatakutan natin pag tayo tumanda, ayaw nating tumanda ho tayo ng mag-isa. Gusto natin lagi ay may kasama. Pero hindi naman ho assurance na physically may kasama tayo ay magiging payapa ang ating buhay. Yung pagsasabi ni Jesus na payapa ang aking buhay sapagkat kaisa ko ang Ama. Kaya kahit ikaw ay nag-iisa, kung ikaw ay may kaisahan sa Ama, sa Diyos, magiging payapa din ang iyong buhay. At sa ating unang pagbasa ay tapat naman yung mga pinuntahan ni Apostol San Pablo. Siya maraming pinuntahan at nagtanong siya doon sa mga nabinyagan na, natanggap na ba ninyo ang banal na Espiritu Santo? Ano ang sagot nila? Di namin alam ang Espiritu Santo na yan. Ang sabi nila sila'y bininyagan ni San Juan na ito'y tanda ng pagsisisi. Pero yung binyag na gagawin ni Jesus, gagawin ng mga alagad, ay ang paglukob ng banal na Espiritu Santo. Kaya tinanggap nila. At nandoon ang kanilang katapatan. Hindi namin alam ang Espiritu Santo na yan. Sa darating hong linggo, ay kapistahan ho ng Pentecostes, ang paglukob ng banal na Espiritu Santo na ito. Baka yung iba sa atin ay ganun din. Baka ang iba sa atin ay hindi pa rin alam ang Espiritu Santo na ito. Kaya lagi ho natin niyang dinadasal. Pagpapasok kayo sa loob ng simbahan, sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Paglabas ninyo ng simbahan, sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Baka nakakalimutan din na may Espiritu Santo na ito ay tanda, bagamat hindi natin nakikita, tanda ng presensya ng ating Panginoon. Para ho ba yung pagtatanong din, kapag binibinyagan, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Malakas pa na sabi, opo, opo, ang kanyang mga pangakit, opo, opo, ang kanyang mga gawain, opo, opo. Ang tanong, tapat ka ba sa iyong sarili? Baka, kasabing tinatakol, pero hindi naman. Baka katulad din tayo ng mga alagad. Nauunawaan namin, hindi na patalinhaga ang inyong pagsasalita. Very plain words, nauunawaan namin. Pero sa bandang huli, hindi rin pala naman nauunawaan. Parang tayo nakikipag-usap sa ibang tao. Parang minsan, pag ako'y nagmi-meeting sa isang organisasyon, may mga tanong kayo, wala namang nagtatanong. May mga comments kayo, wala namang nagko-comment. May suggestion kayo, wala naman. Bakit pagkatapos ng meeting, ang dami ko naririnig? Hindi pala naunawaan na ang dami palang suggestion, no? Para bang plain words na yung sinasabi, bakit pagkaharap, hindi makapagsabi at hindi pa rin maunawaan. Kaya ganyan tayo. Let's be honest. Kung hindi alam, ay aminin hindi alam. Kung hindi naiintindihan, may hindi naiintindihan. Sapagat the more you know, the more you do not know. Yan tayo magaling. Maraming nagagaling-galing at maraming nag-aalam-alaman. Pero ang tunay ay hindi naman pala naiintindihan.
At ito, sabi sa ating Ebanghelyo, si Jesus ay naging tapat sa kanyang mga alagad. Iiwan din ninyo ako. Pero hindi nangangahulugan na ako ay mag-iisa sapagkat ako at ang Ama ay iisa. Doon nga sa awit ni Frank Sinatra, ngayon, I did it my way. Pero sa atin, ganyan din minsan, I did it my own way. Pero sana ho, wag lang yung ating my way or my ways. Sana ho, it must be God's ways. Pagkatapos mapagtagumpay ni Jesus ang mundo, sinugo niya ang Espiritu upang tulungan tayo sa mga hinaharap nating pagsubok. At sa ating misyon na magpatotoo sa Kanya, manalangin tayo upang pagkalooban tayo ng lakas at hilingin ang Kanyang tulong sa ating mga pangangailangan. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga inuusig, naway magkaroon ng lakas ng loob na manindigan sa kanilang paniniwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga natutokso, naway mapaglabanan ang kanilang kahinaan sa pamamagitan ng biyaya ng banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga nag-aalay kay Kristo ng kanilang gawain, propesyon at negosyo, naway makatanggap ng lakas sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin sa Kristiyanong paraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga may sakit, naway makaranas na nakapagpapagaling na haplos ng banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng maningning na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Makapangyarihang Ama, magagawa mo ang lahat ng bagay. Marapatin mong gamitin namin ang iyong kapangyarihan sa lahat ng aming ginagawa para sa iyong ikaluluwalhati. Inihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ni kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang pag-aanggan na pong kinalugdan. Ito ang nilunggatin ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo pang kami ay matubos. Siya ang dambanan pa rin naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na binukod. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuris ng walang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon pong banal ang makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan na tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli ganyang pinasalamatan, nimuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Ay tinialay po namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa iyong pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispot ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawal mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo't pagandapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni pong San Jose na ating ding patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, Santa Rita, at ng lahat ng mga banal, na namuhay disdaigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at Tawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya, tug aming mga pagkakasala. Pagkalam po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, tong Kristong muling nabuhay, tinagali sa mga kasalanan sa libutan. Palad po tayong lahat ng mga inanan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Tayo naway kahabagan ng Ama, tayo'y nilingap niya. Makikilala sa lupa kanyang pagliligtas, pagmamahal
kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Purihin siya, mga bansa, ang Diyos, ang Hari at Ama. Tayo'y magpuri, magdiwang, pagkat katarungan namamayani. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Pinagpala tayo ng Diyos, daigdig niya'y tigip kabanalan. Bagong umagang sumikat, napawi ang takot at kaba. Diyos naming Ama, naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng isang bayanan na ipinakapakinabang mo sa iyong sariling buhay at kayo mong kami ay pasulong na makahakbang. Mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, subaybayan, lingapin. Kasama na po yung mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.